have active calcium, the one with calcium, magnesium, and vitamin D. This is a good combination. Why? Alright? We are using a particular calcium content that is made out of calcium carbonate and calcium citrate. Combination promotes 90% bioavailability. So, ibig sabihin, kung may kaibigan kayong calcium former, hindi na siya dapat matakot. Hindi naman po kasi ibig sabihin na calcium former ka, hindi ka na pwedeng uminom ng calcium. Paano naman yung katawan mo? And another thing, if you have friends na hindi pa nagme-menopause, inom na ng inom ng calcium. Para pag nag-menopause, may stock ng calcium. Kasi nagiging problema pagka-menopause, doon pa iinom. Hindi na po matatanggap ng katawan. So, gusto ko na rin po i-clarify, hindi na ganun ka-efficient na matatanggap yung calcium. Kung paano nagsasayang ng si tita ng pera. So, habang hindi pa nagme-menopause, push mo na yung calcium. Calcium hindi lang yung ginagamit sa bones, sa ngipin. Kung mahaba ang buhok mo, ano ba ang humahawak sa follicles ng buhok? Calcium voltage gated channel. Kung lagi kang nalalagasan, kailangan mataas yung calcium mo sa katawan. Another thing, alright? Kung ikaw, alright, malapit ng mga anak, you can talk to your doctor. Bakit? Kasi ang calcium, nag-a-assist siya ng better na contraction para normal na may labas mo ang iyong anak. Isa pa, ang daming mga highlights niyan. Kung mayroon kang ulcer, diba? Typical na iniinom natin, alumag. Ano yung alumag? Aluminum, magnesium. Alam mo ba na ang aluminum ay pinagbabawal na i-take in sa katawan? Yes. Okay, bakit? Kasi yan ay heavy metal. Ninanakaw niya yung vitamins and minerals mo sa katawan. Kaya nga, di ba, as much as possible sa deodorant, dapat hindi yung antiperspirant. Di ba, dapat deodorant lang. Pag sabing antiperspirant, hindi papawisan yung kilikili mo. Pag deodorant, may putok pero mabango. Okay, ibig sabihin, papawisan pa rin, pero namamasdan yung amoy. Bakit? Kasi ang aluminum, they go to the fats, right? When they go to the fats, they form free radicals. And isa to sa mga issue, bakit mataas ang breast cancer sa Pilipinas. Pumupunta sa kilikili mo, and typically ang breast cancer hindi naman sa breast eh. Nagsisimula yun sa gilid ng breast. Nagsisimula yun sa kilikili, kulani. Alright? So therefore, what's my advice? Hindi po ako nananakot. This is reality. These are researches. As much as possible, limit your aluminum. Hindi ka na nga nag-deodorant, nag-antacid ka naman, parang niloloko mo lang yung sarili mo. So kung inu-ulcer ka, pa-check up mo. Kasi maraming klase ng ulcer. Pwedeng bacteria pala yan na hindi mo nalalaman, so kailangan ng antibacterial. Yung GERD na tinatawag, yung gastroesophageal reflux disease, yung akala mo, GERD ay pangmayaman. Hindi mo alam, bacteria yan. Kahit anong antacid mo, walang magagawa. So you have to visit your doctor. Or nonetheless, kung nakakaramdam ka na ng little or ulcer, you take it with active calcium because it has magnesium that actually gives a calming effect in the stomach. So, hindi lang kung ngayon, babae nagkaka-breast cancer ha, lalaki na rin, kasi mabango na rin ang mga deodorant ninyo. So, what's my box? Saka marami na rin papalagay ng boobs, di ba? So, mga man boobs lang sana eh, kaso talagang boobs talaga. So, bottom line is that you give your body the right calcium you're supposed to get. And then itong Procosa, alam na po ba natin kung anong klaseng Procosa ito? Glucosamine hydrochloride. Baka sulfate na po kayo ng sulfate ha? Okay. Ito po ay galing sa Aspergillus na fungus. Okay? Baka sabihin nyo, bakit siya naging vegetarian? Fungus siya. Kasi yung fungus is actually a form of vegetarian constituent. Okay, so hindi na tayo gumagamit ng shrimp kasi marami nagkaka-allergy. Ang ginagamit na natin is Aspergillus fungus. Okay? Ano ba yung form ng fungus is yung mushroom, di ba? So yun na yung ginagamit natin. So hindi na po ito pang elderly sa mga arthritis. If you know people na trabaho requirement na naka-high heels, nakatayo, alright? You have to protect their cartilages, alright? Nung ako po ay nagpunta sa endocrinologist, kasi nga ho, sa mga nakakaalala sa akin, mataba na ho ako noong 2011 before I left USANA, pero I was just 180, alright? Tapos ngayon ho, when I returned, di ako nag-check ng weight ko for almost 2 years. Nagulat ako, 270. Hindi ko alam, umabot na pala ako doon. Kasi para sabi ng nanay ko, kahit mataba, maganda naman. Sabi ng boyfriend ko, kahit mataba, matalino naman. Pero meron pa rin mataba, di ba? So, sabi ng doctor ko, did you know that you're carrying 3 children with you? So, sabi 3 children? Yung pala, yung excess weight ko was actually 3 children that affects my knees. Sabi ko, 25 pa lang ako, parang may arthritis na ako. Hindi ako makasali sa mga fun run. Nakala nila dahil tamad ako tumakbo, pero ang sakit ng tuhod ko. So, if you have certain conditions like that, bago tuluyang lumipis yung cartilage mo,
you supplement it para hindi mamaga. Pero let me clarify, hindi po ito gamot sa nabalian ng buto. Kung nabalian, active calcium. Pero pag natapilok, di ba, medyo nag-high heels, alright, Procosa is the key. Another thing, ang maganda pa dito, hindi lang siya sa cartilage. Maganda din ang Procosa sa skin. Kasi it has collagen. So kung meron po kayong mga friends na medyo healing na yung pimples, maganda din po ang glucosamine hydrochloride.